Hi ma'am, for today's video, I would like to discuss about the forest management in the Philippines. Introduction. The forest management in the Philippines has a long and complex history, shaped by various influences, including indigenous practices, colonial policies, and modern scientific approaches. This journey reflects the country's evolving understanding of the importance of forests and the need for sustainability management practices. Ang kagubatan sa Pilipinas ay may mahaba at komplikadong kasaysayan na hinubog ng iba't ibang mga impluwensya, kabilang ang mga kaugaliang katutubo, mga patakaran ng mga kolonyal at mga modernong siyentipikong pamamaraan. Ang paglalakbay na ito ay sumasalamin sa pag-uunlad at pag-unawa ng bansa sa kahalagahan ng mga kagubatan at sa pangangailangan para mapanatili ang mga kasanayan sa pangangasit. The decline of the Philippine forest. The Philippines faces a significant challenge in terms of forest loss. Despite a total land area of 30 million hectares, only about half of the designated forest land is currently stocked with trees. This decline is attributed to various factors, including illegal logging, land conversion for agriculture, and natural disasters. Ang Pilipinas ay nahaharap sa isang malaking hamon pagdating sa pagkawala ng ating kagubatan. Sa kabila ng kabuuang sukat ng lupa na 3 milyong ektarya, halos kalahati lamang ng itinalagang lupain ng kagubatan ang kasalukuyang may mga puno. Ang pagtanggi na ito ay may ugnay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang iligal na pagtotroso, pagbabago ng lupa para sa agrikultura, at mga kalamidad. The next one is the importance of forest conservation. The ecological significance of Philippine forests cannot be overstated. They provide vital ecosystem services such as watershed regulation, soil protection, carbon sequestration, and wildlife habitat. Deforestation has severe consequences, including resources depletion, climate change, biodiversity loss, soil erosion, and increased risk of natural disasters. Hindi maitatanggi ang kahalagahan ng mga kagubatan sa ating bansa at sa ating ekolohiya. Nagbibigay ang mga ito ng mahalagang serbisyo ng ekosistema tulad ng regulasyon ng watershed, proteksyon ng lupa, pagsipsip ng mga carbon, at tirahan ng mga hayop. Ang deforestation ay may malalang kahihinatnan, kabilang ang pagkaubos ng mga pagkukunan ng mga prutas, pagbabago ng klima, pagkawala ng biodiversity, pagguho ng lupa, at mas mataas na panganib ng mga kalamidad. Diverse forest type. Nandyan ang mangrove forest. These coastal ecosystem are highly productive and provide critical habitats for a wide range of species. Ang mga ekosistema na ito sa baybayin ay napakayaman at nagbibigay ng mahalagang tirahan para sa iba't ibang uri ng mga species na naninirahan dito. Number 2 is beach forest. These narrow strips of woodland along beaches serve as a natural defenses against coastal erosion and provide essential habitats for coastal species. Ang mga makikitid na guhit sa ating kagubatan at sa ating dalampasigan ay nagsisilbing natural na depensa laban sa pagguho ng baybayin at nagbibigay ng mahalagang tirahan para sa mga hayop sa ating karagatan. Number 3 is pine forest. These forests dominated by pine species are found at higher elevations and are important for timber production and watershed protection.
Ang mga kagubatan na ito na pinangungunahan ng mga species ng pino ay may matatagpuan sa mas mataas na lugar at mahalaga para sa produksyon ng troso, proteksyon ng ating watershed. And last one is mossy forest. These forests found at the highest elevation are characterized by dense fog and unique species adapted to this extreme condition. Ang mga kagubatan na ito ay pinangungunahan ng mga species na pino. Ang mga kagubatan na ito na matatagpuan sa pinakamataas na lugar ay nilalarawan sa pamamagitan ng makapal na fog at natatanging mga hayop na inaangkop sa matinding kondisyon na ito. Next is challenges and responses. Nandiyan ang illegal logging. This remains a significant threat to forest resource and undermines efforts to conserve and manage forest sustainably. Ang mga kagubatan na ito na matatagpuan sa pinakamataas ito ay nananatiling isang malaking banta sa mga mapagkukunan ng kagubatan at nagpapahirap sa mga pagsisikap na mapanatili at pamahalaan ang mga kagubatan ng napapanatiling paraan. Number 2 is land use conversion. The increasing demand for land for agriculture, infrastructure, and urban development continues to put pressure on forest areas. Ang tumataas na pangangailangan para sa lupa, para sa ating agrikultura at sa ating infrastruktura. Ang pagunlad ng lungsod ay patuloy na naglalagay ng presyon sa mga lugar ng ating kagubatan. Forest fires. This event often caused by human activities can devastate forest ecosystem and release significant amount of carbon dioxide into the atmosphere. Ang mga pangyayaring ito ay kadalasang sanhi ng mga pagsusunog ng mga tao ay may maaaring magwasak sa ating mga ekosistema ng ating kagubatan at magpalabas ng malaking halaga ng carbon dioxide sa ating ecosystem. Lack of resources. The government often faces challenges in providing adequate funding and personnel for effective forest monitoring and management. Ang gobyerno ay madalas na nahaharap sa mga hamon sa pagbigay ng sapat na pondo at tauhan para sa epektibong pagsubaybay at pamamahala sa ating kagubatan. In response to these challenges, the Philippine government has implemented various policies and programs. Narito ang mahalagang batas at programa na naglalayong pangalagaan ang mga kagubatan ng Pilipinas. Revised Forestry Code of the Philippines, PD 705. This code, approved in 1975, provides the framework for forest management and conservation in the country. Executive Order Number 23. This order, issued in 2011, imposed a moratorium on timber harvesting in natural residual forest, aiming to curb illegal logging and protect forest resources. Third one is National Green Program, NGP. This program, launched in 2011, aims to reforest degraded and denuded forest lands across the country. Philippine Master Plan for Climate Resilient Forestry Development, PMP-CRFD. This plan, developed in 2016, aims to strengthen forest ecosystems,
and communities against the impacts of climate change. Forest management in the Philippines aims to conservation, forest ecosystem, and genetic resources. This includes protecting endangered species, maintaining biodiversity, and ensuring the long-term health of forest ecosystem. Kasama dito ang pagprotekta sa mga nanganganib na species o mga hayop sa ating ekosistema, pagpapanatili ng mga biodiversity at pagtiyak sa mga pangmatagalang kalusugan ng mga ekosistema sa ating kagubatan. Meet the needs of people for forestry products. This involves sustainability, managing timber, harvesting, promoting non-timber forest products, and supporting forest-based livelihoods. Kasama dito ang magpapanatili ng pamamahala ng pag-ani ng kahoy, pagtataguyod ng mga produkto pangkagubatan na hindi kahoy at pagsuporta sa mga kabuhayan na nakabatay sa kagubatan. Promote social equity. This means ensuring that the benefits of forest management are distributed fairly among the different communities and stakeholders. Nangangahulugan dito ang pagtiyak na ang mga benepisyo ng kagubatan ay patas na ipinamamahagi sa iba't ibang komunidad at ang mga may hawak nito. Protect land against degradation. This includes preventing soil erosion, desertification, and other forms of land degradation that can harm forest ecosystem. And lastly is the main goal of forest. The main goal of forest management in the Philippines is to ensure the sustainable use and conservation of the country's forest resources while meeting the needs of its people. This involves balancing the various demands placed on the forest, such as timber, production watershed, protection, biodiversity, conservation, and community livelihoods. Ang pinaka-main goal ng forest management in the Philippines ay paano nila ma-ensure ang sustainable na forest resources while meeting the needs of its people. At i-involve dito ang mga demand placed on forest, such as yung mga timber production, water protection, and biodiversity conservation. And that's all. Thank you.